Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots, kamusta po kayong lahat? At once again, welcome po dito sa Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. No? At maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagtulong. Ayan, may dumaan na sasakyan, maingay. Pagsuporta at pagsubaybay sa ating mumunting channel, at ganoon din po kay Tokis Virador, no, yung ating second channel. May God bless us all, may God bless our country, and may God bless the Marcos administration and protect it from the forces of Kampo ng Kadiliman and their minions. So pag-usapan natin mga kababayan, ito pong spokesperson ng Office of the Vice President, agoy, meron na naman kasi kung maalala nyo, ang alam kong spokesperson diyan dati ni Tokmol na Sara Duterte ay si Attorney Michael Powa, no? Nag-quit po yata yan o dati siya sa DepEd ba, tapos pumunta ng OBP, o wala talagang spokesperson ng OBP ni Tokmol. Okay, at ganun din po itong si Tokmol ninyong BP at Amy Duterte ay nakatingkim po ng matinding pagboljak sa kanila, no? Matapang din ito. So ano na to, mga girl power na po kung tawagin ko, babae sa babae na. Mahirap naman na yung magsalita ay lalaki, ang bibirahin ay babae, sasabihin wala, pumapatol ka sa babae. Kaya tama lang po na itong tao na to ay the right person na kinuha ng itong ating lehislatura. Okay, so pero bago yan, may umaawit na ibon, tingnan nyo muna kung nasaan ako. Ayan po yung park na nandito kami. Nandun po si Adam James. Ayan, nilibot ko lang kayo para malaman nyo kung nasaan kami ni Adam James tuwing umaga yan. Yan po yung sasakyan namin sa likuran. Minsan maliit, minsan malaki. So sino po ba ang napipisil o nag-a-apply na spokesperson ng Office of the Vice President ni Tokmol Sara Duterte? Wala pong iba kundi yan po, di ba? Si Attorney Rowena Guanzon. Wala na pong ano yan. Hindi po nakaupo yan bilang representante ng P3WD. Kasi po, tini-RO yan. Biruin nyo, yung Duterte Youth, nag-away po yan, Duterte Youth at si Rowena Guanzon. Nung nanalo si Rowena Guanzon, binalikan siya nung Cardema. Ang ginawa ni Cardema, pumunta sa Supreme Court, at ang Supreme Court tini-RO. Nabigyan po ng TRO si Cardema para hindi makaupo si Buangson. Matindi yan mga kababayan Matindi po si Rowena Guanzon. Yung pagkabuwang niya, nakita nyo naman nung 2022 election, paano niya birahin ang Pangulong Marcos, no? O ano-anong pinagsasabi. Lagi na lang aakyat sa entablado ng mga kakampings. Bangag, ganon. Kaya tuloy natalo si Mama Lenlen kasi kasama nila si Buangson. Alam ko si Mama Lenlen ayaw pumasok sa gutter politics di ba? Kaya nakasira kay Mama Lenlen si Buangson. Tapos nag-rant pa yan dun sa harap ng simbahan. Kasama niya mga madre. Di ba? Anti Duterte siya, anti Marcos. Kaya nga tini-RO ni Cardema. Nabigyan naman ng TRO si Cardema kaya hindi nakaupo si Buangson. Ang yabang pa ni Buangson noon sabi niya sa isang restaurant, yung kinamayan siya ni Sandro Marcos. Nabigla nga siya Isang Marcos kinamayan siya Sabi niya kay Speaker Martin noon, pag ako nakaupo, I will be a great ally to you. Hindi nakaupo. Biruin nyo, 3 taon mga kababayan, hindi nakaupo si Guanzon. Ay nako, ang hirap nun mga kababayan So isipin nyo na lang, nanalo ka pero hindi ka nakaupo. Kasi ano yung ginawa niya? Binraso niya yung mga kapwa niya nominee. Kaya wala na rin yung niya. Tapos na termino niya. Nagwagi si Cardema, hindi siya nakaupo. Ngayon mga kababayan,
nag-iba na po ng tono si Guanzon. Ha? Kasi tahimik po ang kakamping. Kailangan magpamater si Guanzon. Mukhang meron itong ambisyon na naman sa 2028 kaya nag-iingay. Kung ano-ano po ang pinagsasabi niya sa Marcos administration, binira niya ang Maharlika Investment Fund, binira niya si Princess Abante na spokesperson ng HOR na sinasabi niya, yung mga amo mo, mga tambalos-los na kawatan, di ba? Wala naman siyang pruweba kung paano naging kawatan. Basta salita lang, di ba? Ala Duterte lang, tanim ebidensya. Siguro ayaw naman ni Lenlen ng ganun, kaya sabi niya, wala, mahina naman tong si Leni Robredo. Ako na nga lang, pupunta na lang ako sa Duterte. Sa bagay, birds of the same feather naman kami. At kailangan madinig ulit ng taong bayan, ng Rowena Guanzon, magpakilala ulit ako. Kasi meron din siyang ambisyon o magpapakatambalos-los din po siya, mga kababayan. Ngayon, singing hallelujah siya sa mga Duterte, no, napansin ng mga Duterte minions, o baka pwede nating gawing spokesperson si Rowena Guanzon ng OBP. Kasi ang HOR may spokesperson, ang Senado for impeachment may spokesperson. Kanya-kanya na po silang kuwan ng spokesperson, another bayad yang mga yan. Siyempre, ano po ang sabi ni Tokmol Sara Duterte diyan? Tuwang-tuwa naman siya. Kasi si Buangson katulad nila, no? Birds of the same feather sila. Malakas magbigay ng mga naratiba pero walang ebidensya. Biruin mo si Guanzon, kakampihan niya si Amy Marcos. Di ba sinisira niya ang Marcos? Mga walang delikadesa. Ganyan po sa politika. Pang sariling interes. Kung saan sila makakakuha ng puntos, doon sila. Biruin mo, binabatikos mo ang Marcos, no? Sinasabihan mo magnanakaw tapos kakampihan mo ang Duterte. Nandoon si Amy Marcos. Mga kain-suka, mga kababayan. Yan yung mga literal na kain-suka. Isinuka tapos kakainin din yung sariling sinuka. Ano ang sabi ni Sara Pusit? Sabagay, wala kaming spokesperson. Pero titignan ko muna. Yan po yung pagkakaintindi ko sa code card na yan. Titignan daw pa niya. Kung siguro kung hindi makakasira si Rowena Guanzon, pwede. Kung makakasira, pareho silang mga buwang. Bagay, pare-pareho naman kayong buwang nila Amy, no? Magsama na kayo, Tres Marias, the Tres Lucarets. Di ba mga kababayan? Tama, mali. Pare-pareho naman silang mga lukaret, mga ambisyosang tambaluslos. Baka naman pwede, para naman may panlaban, magmamater na naman si Rowena Guanzon, mga kababayan. Ngayon, punta naman tayo dito sa Kumastigo, Nagboljak, kay sa mga tambaluslos, no, sa mga kampo ng Kabaliman, no. Ito pong si Attorney Princess Abante. Kasi si Attorney Abante kinuha po yan na spokesperson ng HOR, So yung kasi itong dalawang mga tambaluslos na Duterte at Marcos, lagi pong binibira si Speaker Martin. Sinasabihan nilang tamba-tamba, tambaloslos, magnanakaw, kawatan, may balak kasing maging presidente o vice presidente. Kung ano-ano pong paninira ang ginagawa nila sa kanilang mga social media. May mga video pa nga sila patungkol kay Martin Romualdez, no? Pero ito namang si Speaker Martin, walang sinasabi, walang ginagawa. Kaya ang ginawa ni Attorney Princess Abante, na siya ang spokesperson ng HOR, sinabi niya, dinipensahan niya po ang speaker. Kung masama ang ano ba yon, yung pagtawag ng tambaloslos kaysa sa mga paggawa ng mabuti, doon na lang po, okay na lang po matawag na tambaloslos. Parang ganun okay lang na matawag na tambaloslos, no? Wag lang yung kawatan. Ayun ang sabi niya. Wag lang ang kawatan ang magnanakaw ng kaban ng bayan, di ba? Mas matindi 'yon. Magna kaysa naman sa tamba, di ba? But at least sabi nila yung tambaloslos daw ay isang devilish figure. Yung magnanakaw, may ebidensya. O kayo, mayroon ba kayong ebidensyang tambaloslos si Martin? Wala naman Figure of speech nyo lang yan. Figurative character. Kayo, magna. At sino po ba ang active sa social media? Sabi ni Princess Abante,
Sino ang may mga social media account tulad ng TikTok, Facebook account, at ano pa, na puro na lang pagpapaano sa sarili nila. Sila ang magaling, sila ang naninira. Magaling manira, mga sinungaling. Si speaker ba, nakakita kayo ng ganyan? Meron ba siyang Facebook account o any social media account na inaangat niya ang sarili niya, sinabing tatakbo siya sa presidente o vice presidente? Wala po. Ano ang ginagawa ng speaker? O masama ba magbigay ng ayuda sa ating mga kababayan? Sila naman ang may power of the purse eh. Hindi naman ng Office of the President, Office of the Vice President eh. Hindi po eh. Mandato po yan ng lehislatura. O bakit kayo nagagalit? Diba? Hindi may depensa ni Sara Pusit ang kanyang budget tapos sisiraan nyo ang may power of the purse. Diba? Tanga ka eh. Si Amy Marcos naman tanga din, kamping-kampi. O bakit? Kasi hindi po sila makapangurakot. Hindi nila makuha yung gusto nila, mga entitled biyats. Kaya ngayon, sila po ay nagpapakabiyats, nagpapakawits. O, tama naman si Princess Abante. Meron ba kayong nakitang TikTok video or any social media video ng Speaker of the House na si Martin Romualdez na, o tatakbo akong presidente sa 2028. Ganito ang mga kalaban ko. Naninira ba siya? Wala. Ang tanging nakikita nyo ay ang pag-abot ng ayuda. Kung masama ang ayuda, gumawa ka ng batas, Amy Marcos, tulad ng gagawin ni Marcoleta na tatanggalin ng ayuda. Dahil ang ayuda na yan ay ginawa nyo ring batas. Di ba ikaw, Amy Marcos, sumasama ka sa pagbibigay ng AX? O, di ba nandun kayo, mga picture nyo ni Bongo, nandun kayo eh. Tapos sasabihin nyo, puro ayuda. Kayo ang gumawa ng batas na yan eh. Kung ayaw nyo pala ng ayuda, sabi ni Pusit, yan daw ay vote buying. E di tanggalin ninyo. Eh bakit si Pusit merong medical assistance, burial assistance, at kung ano-anong ayuda? Iniiba nyo lang yung word ng ayuda, kundi pagtulong eh. Eh ganun din yon. O tapos kung manira kayo ng speaker, kayo pala, kabaliktaran, no? Dinideflect nyo ang issue, pero sa inyo pala yun, kayo pala yun. Talagang kayo mapanira, kayo ang dapat umalis sa gobyerno, kayong dalawang tukmol. Wala kayong ebidensya, pero patuloy ang paninira ngayon. Ang tawag sa inyo, mga sinungaling, tambaluslos. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.